Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta ang inyong mga puso? Handa na ba kayong kiligin? O handa na ba kayong masaktan para sa ating bida? Sa kabanatang ito, tila huminto ang mundo para kina Sandro at Carmelia. Matapos ang 2 linggong paghihintay, natuloy na rin ang kanilang overdue date. At aminin natin, sino bang hindi lalambot sa effort ni Sandro? Sipin nyo ha, nag-aral pa siyang mag-ice skating ng palihim para lang masiguradong siya ang magtuturo sa babaeng mahal niya. Isang sulyap, isang hawak sa kamay, at ang mga titig na tila ba natutunaw ang yelo sa paligid nila. Pero dito tayo napapaisip, sa bawat tawa ba ni Carmelia, nakakalimutan niya na ang kanyang lihim? Sa bawat haplos ba ni Sandro, nararamdaman ba niya ang tunay na Carmelia? O anino pa rin ang kanyang kapatid na si Carlota ang kanyang hinahanap? Habang pinaplano nila ang susunod na adventure, isang hiking trip na silang dalawa lang. Hindi natin maiwasang kabahan dahil sa mundo ng pag-ibig, kung kailan pinakamataas ang iyong nararating, doon din mas masakit ang bawat pagkadulas. At sa pagkakataong ito, mukhang hindi lang pagod ang mararamdaman ni Carmelia, kundi ang bigat ng konsensya sa harap ng isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanya. Kiligin kaya tayo sa kanilang quality time o ito na ang simula ng pag-akyat nila? Sa rurok ng katotohanan, halina't samahan silang mag-skating sa manipis na yelo ng kanilang relasyon. Simulan na po natin. Is there anything particular you want to do? O mga lugar na nais mo puntahan? Biglang tanong ni Sandro habang abala siya sa pagsusuklay ng mahaba niyang buhok. Sandali naman siyang natigilan bago napasulyap sa lalaki na nakatingin din sa kanya sa pamamagitan ng reflection niya sa salamin. Why are you suddenly asking? Tanong niya pabalik. I just want to know. Kibik-balikat nitong sagot. Tinitigan niya si Sandro habang nag-iisip kung anong nais niya. Maya-maya pa isang ideyang pumasok sa isipan niya. I want to experience ice skating. Sagot niya. Noon pa man nais niya nang matutong mag-ice skating. Kaya lang, hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi pa siya nagkakaroon ng oras para doon kahit noong nasa ibang bansa siya nakatira. Yun lang ba? I want to go to an aquatic museum too. I want to go hiking. Madami pa, Sandro. Halos wala naman akong ginawa buong buhay ko. Kung hindi magtrabaho bago tayo nagpakasal. Buntong hininga niyang saad. Huminga ng malalim si Sandro bago tumayo at hinawakan ng kanyang balikat. Huwag kang mag-alala. Tutuparin natin lahat ng gusto mong gawin at nais mong puntahan. Bahagya siyang nagulat sa sinabi nito. Lalo nang makita niya kung gaano kaseryoso ang boses at ang ekspresyon nito. Hilaw siyang natawa para pagaanin ng tensyon na bumabalot sa buong paligid. Ano ka ba? Hindi na kailangan yan. Magiging busy ka na sa trabaho. I'm serious here, wife. Natigilan siya at muling napatitig sa kanyang asawa na asiwa man wala na siyang nagawa pa kundi ang tumango. Nang sumunod na araw, naging abala na nga si Sandro sa opisina. Ayon pa sa lalaki, unti-unti nang pinapasa pabalik ng kanyang lolang mga gawain sa kumpanya kaya magiging busy na ito. Hindi na rin nila napag-usapan ang tungkol sa date nilang nakabinbin, lalo pat minsan halos ating gabi na umuwi si Sandro. Nakaramdaman siya ng kalungkutan at mukhang hindi yun matutuloy. Walang salitang namutawi sa labi niya tungkol sa bagay na yun. Good morning. Dahan-dahan na minulat ni Carmelia ang kanyang mga mata nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Ilang sandali pa ay bumungad sa kanyang nakangiti mukha ni Sandro. Nangunot ang noon niya at napasulyap sa orasan. Napagtanto niya na 7:00 na pala ng umaga. Nakatunghay si Sandro sa kanya dahilan para maasiwa siya. Baka mamaya may muta pa siya at may laway sa gilid ng labi. Good morning. Sagot niya at nag-iwas ng tingin. Naramdaman niyang paghiga ni Sandro sa tabi niya at niyakap siya. Hindi ka ba papasok ngayon? Nagtataka niyang tanong. No. Napalingon siya kay Sandro para siguraduhin kung seryoso to sa sinasabi nito. Hindi ba't Lunes ngayon? Yeah, pero may importante akong lakad ngayon. Ganun ba? Yup. At kasama ka. Bahagya siyang napabangon bago sumagot. And where are we going? Nanalo ko sa pustahan natin. You owe me a date, remember?
Magdi-date na tayo? Pag-uulit niya. It's been 2 weeks since the family day, kaya hindi na siya umasa pa na matutuloy sila. Yes, wife. The date was already long overdue. Napakurap-kurap siya. They're going on a date. Hindi niya maiwasang kabahan. This will be the first time that she will be going on a date. Hindi niya alam kung anong isusuot niya at kung paano magre-react. Matapos nilang magagahan, agad niyang tinawagan si Maylin para humingi ng advice sa babae. You're going on a date? Pag-ulit nito, kinagat niyang pang-ibaba niyang labi bago sumagot. Yeah? You mean, okay na kayo? Totohanan na talaga yan? Huminga siya ng malalim. I don't know. We just had a deal. Nanalo siya sa basketball kaya magde-date kami. I'm just anxious kung anong isusuot ko. I don't want to look too extravagant na mukhang nagpapa-impress. Ayoko din naman na magmukhang baduy. Sandaling natahimik si Maylin bago mahinang natawa. Hindi maiwasang mapasimangot sa naging reaksyon nito. What's funny? Ano ka ba naman, Carmelia? You're a model. Mas magaling ka mamili ng damit kaysa sa akin. Kaya mo na yan. At saka, wag mo masyadong gandahan ha. Hindi naman deserve ng lalaki niya ng kagandahan mo. Matapos nilang mag-usap, tulala siyang nakatitig sa kanyang closet. Ilang saglit pa'y napakunot noo siya. Why would she bother about it? Sandro should accept whatever she wears and who she is. Huminga siya ng bago din ng potang isang puting tweed jacket at isang high-waisted jeans. Bumaba na siya ng hagdan at nadatnan si Sandro na nag-aabang sa kanya. Sinipat niya ng tingin ng lalaki. Isang simpleng white long sleeve ang suot nito at itim na jeans. Lihim siyang napangiti. Mukhang swak lang din naman ang suot ni Sandro sa damit na napili niya. Sinipat din siya nito ng tingin. Hindi man lang ito nagabalang itagong paghanga sa mga mata ng lalaki. Let's go? Anit at naglahad ng kamay. Sandali niya yung tinignan bago tinanggap. Sabay na silang lumabas ng mansyon. Inilalayan siya nitong makasakay sa sakyan bago nila tuluyang nilisan ng bahay. Habang nasa biyahe sila, hindi niya maiwasang ma-curious kung saan siya nito dadalhin. Where are we going? Hindi na siya nakatiis pa tinanong ang lalaki. Siyang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi nito. You will know soon. Hindi na niya kinulit pa si Sandro at natili na lang siyang tahimik. Inabala na lang niyang kanyang sarili sa pagtingin-tingin sa mga tanawin sa labas. Makalipas ang halos kalahating oras na biyahe, humintong sasakyan nila sa isang malaking mall ng syudad. Curious man sa kung anong klaseng date ang gagawin nila sa loob ng isang mall. Pinili niya na hindi na muna magtanong kay Sandro. Sigurado siyang hindi rin naman siya nito sasagutin. Magkahawak kamay sila na pumasok sa loob ng mall. Ilang sandali pa'y giniya siya na lalaki sa isang pasilyo kung saan sinalubong sila ng isang staff. Magandang araw po, Mr. Sarmiento. Magiliw nitong bate. Is everything ready? Tanong naman ni Sandro. Agad-agad na tumango ang lalaking staff. Opo, Mr. Sarmiento. Maraming salamat kung ganun. Ani Sandro bago siya nilingon. Are you ready? Tanong naman ito sa kanya. Ready for what? Curious ng tanong. Sandro didn't answer her. Instead, hinila siya nito papasok sa pasilyo hanggang sa tumambad sa kanyang isang malawak na ice rink. Nalaki ang kanyang mga mata bago napalingon sa lalaki. Are we? Hindi pa man siya natatapos, nakangiti na tumango si Sandro. This is the first thing you have told me that you want to do so. I booked the whole place para solo natin ang ice rink. Mas lalo lang na nadagdagan ng pagka-surprised niya. Sumagot lang naman siya sa tanong nito sa kanya noong nakaraan. Hindi niya akalain na tototohanin pala talaga ni Sandro ang nais niya. Masaya niyang inilingang tingin sa paligid subalit maya-maya lang inatigilan siya at muling nilingon ng lalaki. Rinihistrong pag-alala sa mukha nito nang makitang reaksyon niya. Why? You don't like ice skating anymore? Mabilis siyang umiling. Hindi naman sa ganon. Kaya lang, hindi ako marunong mag-skating. Sino magtuturo sa atin? Tumikwas ang isang kilay ni Sandro bago tinurong sarili nito. Me? Napakurap-kurap siya bago nakasagot. Marunong ka? Proud itong umayos ng tayo. I've practiced for 2 weeks before bringing you here. Sinigurado ko talaga na marunong na ako para kapag magkasama na tayo, ako na magtuturo sa'yo. At sinadya ko talagang rentahan ang buong lugar para hindi ka maistorbo. Unti-unti namang nagsalubong ang mga kilay niya. Pero, hindi ba sabi mo busy ka sa opisina? I am. Kaya pumupunta ako dito pagkatapos ng trabaho. She was left speechless with his actions. Nais niya sanang magsaya nang makita ang effort nito.
Pero alam naman niya na hindi yun para sa kanya. Talaga bang ganito kamahal ni Sandro si Carlota? At nag-aral pa ito ng skating sa kabila ng busy schedule nito para lang madala siya doon. Hey, hindi ka ba masaya sa ginawa ko? Tanong ni Sandro. Hinawakan pa nito magkabila niyang pisngi para magtamang mga mata nila. Pilit siyang ngumiti bago umiling. Sinubukan niyang iwaksi sa isipan niya ang mga naalala niya. She doesn't want to spoil the mood, lalo pat naghanda talaga to. I was just surprised. Do I look sad? Tanong niya pabalik. Sandali siyang tinitigan ni Sandro bago umiling. Kung ganun, halika na. Anito't muli siyang hinila. Si Sandro mismo nagsuot sa kanya ng isang skate shoes. May inihanda rin ito ng isang makapal na cardigan na lampas hanggang tuhod at sinuot sa kanya. May protection din siya sa kanyang sikot tuhod kung sakaling matumba siya. It's cold inside. Baka magkasipon ka. Masuyo nitong sabi nang tingnan niya lalaki may nakahanda ding coat para sa sarili nito. Ilang saglit pa'y giniya na siya ng lalaki papasok sa rink. Nanginginig pang kanyang mga binti lalo na't hindi siya marunong magbalas ng kanyang sarili. Just relax, wife. And trust me. Ani Sandro nang maramdaman nitong kanyang paninigas. Huminga siya ng malalim bago tumangot sinimula ng igalaw ang kanyang mga paa. Marahal lang ang bawat galaw nila. Hawak ni Sandro ang pareho niyang mga kamay habang ito ang gumigiyas sa kanya kung saang parte sila pupunta. Paminsan-minsan pa siyang bumabagsak sa rink. Mabuti na lang at naging maagap si Sandro sa bawat galaw niya at madalas siyang nasasalo ng lalaki. Hindi niya akalain na ganito pala kahirap ang ice skating. Sobrang dali lang kasi kung titignan. Nung una masyado pa siyang tutok sa kanyang mga paa at nakayuko. Saka lang siya nagangat ng tingin nang tumigil si Sandro nang tingnan niya paligid niya sa gitna na pala sila ng rink. Try looking it in my eyes, wife. Sipin mo lang na sumasayaw tayo. Kinigat niyang pangibaba niyang labi bago nagsalita. Hindi ka ba napapagod sa pagtuturo sa akin? Nahihiya niyang tanong. Isang masuyong ngiti ang sumilay sa labi ni Sandro bago umiling. Nope. Kahit na buong araw, linggo ubuan pa kitang tuturuan. Walang problema sa akin. Napangiti na rin siya sa naging sagot ni Sandro. Gaya ng sabi nito, sa mga mata ng lalaki siya nakatingin habang marahan at silang gumagalaw. Hindi niya alam kung kailan at paano nangyari. Pero naramdaman na lang niya na unti-unti nagiging swabe na ang galaw niya. Na para bang totoong sumasayaw sila sa tugtugin na silang dalawa lang ang nakakarinig. Thank you for bringing me here, Sandro. Puno ng sinseridad na niyang wika habang nakaupo sila sa gilid ng rink at nagpapahinga. Ilang oras na sila doon kaya nakaramdam na ng pagod ang kanyang mga binti. Marami siyang nais gawin noon. Akala niya matutupad yun oras sa takasan niyang nakatakda niyang kasal at mamuhay ng malaya. Pero napagtanto niya na hindi pala lahat ng bagay na nais mo ay magagawa mo kahit na malaya ka dahil may ibang responsibilidad ka pang kailangang unahin kaysa sa gusto mo. You're welcome. We can come here anytime you want basta kasama ako. Mabilis siyang napalingon sa gawin nito. Kailangan ba talaga na ikaw ang kasama ko palagi? So naging tanong niya agad na kumulimlim ang ekspresyon ni Sandro. Bakit? Sino bang plano mong dalhin dito? Mahina siyang natawa sa naging reaksyon nito. What the hell? Wala pa nga ako sinasabi. Parang nagsiselos ka na. Hindi talaga parang. I'm really jealous, wife. Walang pag-aalinlangan itong sagot. Muli siyang natawa bago pinitik ang ilong nito. Mabilis naman na napaigig sa sakit si Sandro. Damn, that hurts. Umangat ang sulok ng kanyang labi. Wala siyang balak na humingi ng sorry sa lalaki kaya taas noon niya itong tinignan. Pangpagising yan. Kung ano-ano na lang kasing naiisip mo. Hawak ka nasaktan nitong ilong, sinamaan siya ng tingin ni Sandro. I'm really serious, wife. Ngayon sabi mo sa akin, sino bang balak mong dalhin dito? At bukang ayaw mong lagi tayong magkasama. Huminga siya ng malalim bago hinawakan ng magkabilang balikat nito. Mr. Sarmiento, baka nakakalimutan mo na may anak ka. I also want to bring Zanaya here kapag marunong na ako. Nang sa ganon, siya naman ang tuturuan natin. Sa sinabi niya, unti-unti nang gumaan ang ekspresyon nito. Saka pala niya binitawan ng lalaki pero hindi niya nakaligtaan na irapan ito at ikinatawa naman ni Sandro. Gusto mo pa bang mag-skate? Maya-maya pa itanong nito, nakanguso siyang umiling. Ayoko na, pagod na ako. Balik na lang tayo next time. Tumayo na si Sandro mula sa kinupuan nito at inilalayan siya na makalabas ng rink. Matapos nilang mahubad ang mga gamit na suot nila, nagpaalam na sila sa mga staff nang lumabas na sila ng rink. Where are we going next? Tanong niya habang naglalakad sila sa loob ng mall. Napatingin si Sandro sa suot nitong relo bago sumagot. It's already 1 in the afternoon. Kumain na muna tayo. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Nakaramdam na rin siya ng gutom,
lalo pat maaga silang kumain ng almusal kanina. Dinala siya ni Sandro sa isang Spanish cuisine at doon sila nananghalian. Pagkatapos nilang kumain, napagpasya nila na maglibot muli sa mall hanggang sa dumako sila sa sinihan. Nagkatinginan silang dalawa bago sa ticket booth. Kahit na walang salitang namutawi sa labi nila, tila ba nagkaintindihan na sila sa nais nilang gawin. Siya na ang pumilat nagbayad ng ticket habang si Sandro naman ang namili ng popcorn at drinks nila. Napili nilang isang romantic movie na siyang papanoorin nila. Nasa kalagitnaan sila ng palabas na mapansin niya na rated 21 pa lang naturang pelikula. Sobrang daming bad scenes ang nagaganap kaya inabala na lang niyang kanyang sarili sa pagkain ng popcorn. Ilang sandali pa, lumingon siya kay Sandro para tignan ang reaksyon nito. Sakala niya napagtanto na nakatinginin pala sa kanyang lalaki. Isang klase ng titig na para bang tatagos hanggang buto niya. Napatikim siya bago inangat ang kanyang kamay na may hawak na popcorn. You want? Hindi naman nagsalita si Sandro. Bagkus, hinawakan itong kanyang kamay sa kadinila sa labi nito at kinain ng popcorn na hawak niya. Sa hindi sinasadya ay napalunok siya. Kakaibang epekto ni Sandro sa kanya lalo nang sumaging mainit itong labi sa kanyang kamay. Para bang may libo-libong kuryenteng bigla na lang umakyat mula sa kanyang talampakan pataas sa kanyang sikmura. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at binaling ang mga mata sa palabas. Pero gano'n na lang ang gulat niya nang makitang nakahubad na parehong bidang lalaki at babae. Napapitlag siya ng hawakan ni Sandro ang kanyang kamay sabay lapit sa kanyang tenga. Let's get out of here. Wala sa sarili siyang napasunod kay Sandro. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang akay-akay siya ng lalaki. Hindi pa nakaligtas sa kanyang ilang mga pagkapares na nagmi-makeout na sa loob ng sinihan. Nang makalabas sila'y kagad niyang ibinaling ang kanyang atensyon kay Sandro. Bakit tayo lumabas? Saka, saan tayo pupunta? Humugot ito ng hangin bago humarap sa kanya. The movie is too erotic, same as the ambience. Sandali siyang natigilan, tama naman ito. Sana pala yung horror movie na lang pinili nila. Nang maramdaman niyang paghigpit ng pagkahawak ni Sandro sa kanyang kamay, ay napatingala siya sa lalaki. Bago pa man niya ito maitanong, naunahan na siya nito. And I'm too turned on right now. Baka hindi ako makapagpigil. Lalaki ang kanyang mga matang napatitig sa mukha ni Sandro, pababa sa gitnang bahagi ng katawan nito. Na makita niya medyo maumbok nitong hinaharap, napabitaw siya sa kamay ng lalaki. Oh, I'm sorry. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Sandro. Yeah, that is why we need to get out unless you want to take responsibility for this. Mabilis siyang umiling. Don't worry. Gaya ng sabi ko, hindi ko alam kung anong nangyari sa pagitan ng taon na magkasama tayo, kaya hindi kita pipilitin. I'm fine, I just need to calm down. Hindi siya sumagot, bagkus tumango na lang siya. At dahil magagabi na rin naman, napagpasya nila na umuwi na. Nasa kalagitnaan sila ng biyahe nang muling magsalita si Sandro. I'm sorry for ruining the movie date. Mahina naman siyang natawa bago umiling. Huwag mo nang isipin yon. Hindi rin naman maganda yung movie na napili natin, kaya ayos lang na umuwi tayo. Kahit na, but don't worry, babawi naman ako bukas. Marasyang napalingon sa gawin ni Sandro. Bukas? Lumingon na to pabalik sa kanya, tumango. Magde-date pa rin tayo bukas? Gulat niyang bulalas. Yup. Pero, paano trabaho mo? Ginawa ko ng trabaho ko sa loob ng 2 linggo para wala na akong poproblemahin pa kung sakali na umabsent ako. And in that way, hindi na tayo may istorbo pa. Napakurap-kurap siya. Bukod pala sa pag-aaral nito kung paano mag-skate, talagang pinaganda nitong magiging date nila. How touching. Only if she was Carlota. Ganun pa man, tipid siyang umitit-pilit at tinago ang lungkot na nararamdaman niya. Then, I will be looking forward to tomorrow then. You should be. We'll be hiking tomorrow. Namilog ang kanyang mga mata at excited na humarap kay Sandro. Seryoso? Natatawa naman itong tumango. Kaya matulog ka ng maaga ngayon. Sino magiging kasama natin? Si Zinaya ba? Maya-maya pa'y usisa niya. Subalit agad na umiling si Sandro. Nope, tayong 2 lang ang aalis. Sandali siyang natigilan. Kung aalis sila, then Zinaya will be left behind. Hindi niya maiwasan na isipin ang kinatatakutan nito na baka agawin niyang daddy nito. She doesn't want her to feel that way. Hindi ba natin siya pwedeng isama? Baka magtampo siya at isipin niya na ayaw natin siyang makasama sa mga lakad natin. May pag-aalala niyang sambit.
Masuyong ngumiti si Sandro sa kanya. You don't have to worry about her. Nag-usap na kami kagabi at nagpaalam ako ng maayos sa kanya. At naintindihan naman niyang lahat. I just want to have a quality time with you. Wala na siyang nagawa pa kundi tumango na lang. Pero sa kaloob-looban niya, hindi pa rin siya kampante. Naalis sila na silang dalawa lang. Nang makauwi sila, agad silang sinalubong ni Zenaya at nagpakarga sa daddy nito. Lihim niyang pinagmasdan ng ekspresyon nito, subalit wala naman siyang nakikitang kaibahan sa pakikitungo nito sa kanya. Kapareho pa rin yun noong nakaraan. Hello Zenaya, we both you pasalubong. Aniya tinasang isang paper bag na naglalaman ng chocolate at teddy bear na niisipan niya na bilhin sa mall kanina. Agad itong bumaba mula sa pagkakakarga ni Sandro at lumapit sa kanya. Nakangiti niyang inabot sa batang pasalubong niya na kagad naman itong tinanggap. Sinilip yun ni Zenaya bago umawang ang mga labi. Wow! Thank you po tita! Masaya nitong sambit. Nang gabi niya sabay silang naghapunan. Matapos nilang kumain, sinamahan niya na umakyat sa silid nito sa Zenaya para kausapin. Zenaya, pwede ba tayo mag-usap? Umupo sa gitna ng sariling kama bago tumango. What is it po tita? Aalis kami ng daddy mo bukas. Ayos lang ba sa'yo na maiwan ka dito? Mahinahon niyang wika. Mabilis namang tumango si Zenaya. Hindi ba masamang loob mo sa amin kasi kami lang ang aalis? We can still talk to your dad if you want to come with us. Tipid nang umiti si Zenaya bago umiling. Kagabi lang ay seryoso silang nag-usap ng kanyang ama nang makauwi ito. Na ipaliwanag naman ito ng maayos sa kanyang lahat kaya wala siyang problema doon. Ayon pa sa daddy niya, ayun ang magiging honeymoon nila ng tita niya. Hindi man niya alam kung anong ibig sabihin ng salitang yon pero mukhang may mabuting intensyon naman ang daddy niya. Big girl na po ako. I can manage on my own po. Isa pa, sabi ni daddy, gusto niya daw na bumawi sa'yo kaya okay lang. Masaya din po ako na okay kayo ni daddy. Napangiti siya dahil sa tuwa sa nakikita niyang pagbabago sa ugali ni Zenaya. Ngayon, masasabi niyang tama lang talagang pagbalik niya sa buhay ng mga to at pagpapaalis kay Leticia sa paligid nito. Dahil kung nagpatuloy pa siguro na umaaligid ang babae kay Sandro at Zenaya, malaki ang tsansa na lumaki na may masamang ugali si Zenaya. She even learned how to lie and manipulate when she's with Leticia. Hindi man niya lubusang kilalang babae, masasabi niyang hindi talaga ito magandang halimbawa sa pamangkin niya. Ang tamis, hindi ba? Isang date na puno ng pagsisikap mula kay Sandro. Mula sa pagrenta ng buong ice rink hanggang sa pag-aral ng skating para lang maging sandigan ni Carmelia. Nakita rin natin ang pagbabago kay Zenaya. Ang dating batang puno ng galit, ngayon ay marunong na rin magpareya at umunawa. Pero habang lumalalim ang gabi, isang tanong ang nananatiling nakalutang. Hanggang kailan kayang panindigan ni Carmelia ang katauhan na hindi naman sa kanya? Habang tinititigan niyang mga matang puno ng pag-ibig ni Sandro, hindi kaya siya nasasakal sa katotohanan ang lahat ng effort na ito ay para sa kanyang kapatid? Masasabi ba nating honeymoon phase na ito o isa lang itong magandang panaginip na malapit ng magwakas? At bukas, sa kanilang pag-akyat sa bundok, ano kayang mas maunang maaabot nila? Ang rurok ng kanilang pagmamahalan o ang katotohanan na matagal nang nakabaon? Kayong mga avid listeners, sa tingin ninyo ba ay dapat na bang aminin ni Carmelia ang totoo bago pa sila tuluyang mahulog sa isa't isa? I-comment nyo ang inyong saloobin sa ibaba. Abangan ang ating susunod na kabanata para sa kanilang hiking adventure. Muli itong inyong narrator na si Miss Maria. Hanggang sa muli at palaging tandaan, sa bawat likod ng matatamis ng ngiti, may kwentong hindi pa nasasabi. Mag-ingat kayong lahat!